Nang pumanaw ang anak kong si Carlo, pakiramdam ko ay parang binunutan ng kaluluwa ang katawan ko. Ilang araw akong hindi makakain, halos hindi rin makatulog. Sa sala ng bahay namin sa Antipolo, nakatambak pa rin ang mga bulaklak mula sa burol. Patay na ang amoy. Pero sariwa pa sa alaala ko ang huling ngiti ni Carlo bago siya isinugod sa ospital. Habang tinutupi ko ang mga lumang polo niya, pumasok si Clara. Ang manugang kong noon pa man ay mailap ang pakikitungo sa akin. Magara ang suot, halatang galing sa salon, samantalang ako'y nakadaster lang, basang-basa ng luha. "Nay, Nena, kailangan nating mag-usap," sabi niya, malamig ang boses, walang bahid ng simpatya. Inakala ko, tungkol sa mga bata o kay Carlo ang pag-uusapan namin. Pero hindi. Matanda na po kayo, kailangan niyong matutong tumayo sa sariling paa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Gusto kong makapag-move on ang mga bata at mahirap kung palagi nilang nakikita kayong umiiyak dito. Namilog ang mata ko. Pero Clara, bahay din to ni Carlo. Dito kami nagplano, dito namin pinalaki sina Eman at Jamie. Ngumiti siya, pero hindi mabait na ngiti, yung ngiti ng taong nakakuha na ng gusto. "Nay, pagbigyan niyo na ako. Kailangan ko ng espasyo. Pwede po kayong maghanap ng matitirhan." "Hanggang kailan?" Halos pabulong kong tanong. "Bukas. Gusto kong maayos na agad bago dumating ang interior designer." Bukas. Ibig sabihin, 24 na oras lang para buwagin ang buhay kong itinayo sa piling ng anak ko. Wala akong lakas para sumagot. Nakatingin lang ako sa kanya habang umalis siya. Suot ang mga hikaw na regalo pa ni Carlo noong anniversary nila. Nang gabing iyon, tahimik kong nilagay sa lumang maleta ang natitira kong pag-aari. Ilang damit, ang lumang cardigan ni Carlo at litrato nilang tatlo noong Pasko. Isinulat ko sa maliit na papel, "Mahal ko kayong dalawa, Eman at Jamie. Laging magdasal, Lovely." Lola, Nena, pasensya na mga apo, bulong ko, pero hindi ko alam kung paano ko kayo makikita ulit. Niyakap ko ang cardigan ni Carlo at sa gitna ng dilim, inalala ko ang mga panahong buhay pa siya. Yung huli naming usapan bago siya makonfine. "Nay, kung sakaling may mangyari sa akin, huwag kayong mag-alala. Magiging maayos kayo." Noon, inakala kong simpleng salita lang iyon ng anak na nag-aalala. Pero ngayong mag-isa ako sa kotse, nagugutom at nanginginig, parang may ibang kahulugan ang sinabi niya. Kinabukasan, ginising ako ng sikat ng araw na tumatama sa mukha ko. May dumaan na tambay at nagsabing, "Lola, bawal po dyan matulog, delikado." Ngumiti ako ng pilit, "Wala na kasi akong bahay, iho." At sa unang pagkakataon, tinanggap kong tuluyan na akong walang masasabing tahanan, maliban sa alaala ng anak kong hindi ko pa kayang bitawan. 2 linggo na akong natutulog sa lumang kotse ni Carlo, nakaparada sa gilid ng isang karinderya malapit sa palengke ng Antipolo. Doon ako nag-aabang ng libreng kape o tinapay na binibigay ng may-ari tuwing madaling araw. Sa bawat gabi, habang naririnig ko ang tunog ng mga tricycle at tahol ng mga aso, naiisip ko kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan. Dati, ako ang laging inaasahan sa bahay. Nag-aalaga sa mga apo, nagluluto ng hapunan, nagpapayo kay Carlo kapag may problema siya sa trabaho. Pero ngayon, parang wala na akong silbi, parang nilunok ng mundo ang pangalan ko. Araw-araw, naglalakad ako papunta sa 7-Eleven para maghilamos at magsipilyo. Kapag may barya, bumibili ako ng kape para may dahilan akong maupo sa loob. Doon ko pinapatay ang oras, pinapanood ang mga taong may direksyon sa buhay. Mga empleyadong nagmamadali, mag-asawang magkahawak kamay, mga batang may baon. Sa bawat ngiti nila, lalo kong nararamdaman kung gaano ako naging wala. Isang tanghali, napadaan ako sa tapat ng eskwelahan ni Eman at Jamie. Nakita ko si lang naglalaro sa quadrangle, masaya, walang kamalay-malay na ilang metro lang ang lola nilang natutulog sa kotse. Gusto kong tawagin sila, pero naisip kong baka mapagalitan ni Clara kapag nalaman. Kaya tumayo lang ako sa malayo, pinagmamasdan silang nagtatakbuhan.
Nang sumigaw si Jamie ng lola, sa kaklase niyang tinatawag ding lola ang tindera sa kantin, napahawak ako sa dibdib ko. Akala ko ako ang tinutukoy niya. Iyon ang sandaling gusto kong bumigay, pero pinigilan ko. Kailangan kong maging matatag, sabi ko sa sarili. Isang gabi, umulan ng malakas. Tumutulo ang bubong ng kotse at halos mabasa ang mga gamit ko. Nilabas ko ang cardigan ni Carlo, ipinantakip sa ulo ko habang nakayakap sa maleta. Carlo, bulong ko, kung nandito ka lang, siguro hindi ako ganito. Pero sa halip na luha, may kakaibang tibok sa puso ko, parang paalala ng anak kong laging sinasabi, Nay, huwag kayong mawalan ng pag-asa, may plano si Lord. At sa gitna ng ulan, iyon lang ang hinawakan kong pag-asa. Hindi ko alam kung paano, pero ramdam kong may darating na pagbabago. Parang tahimik na pangakong hindi ko pa naiintindihan. Umaga ng 15 araw ko sa kotse nang biglang tumunog ang cellphone kong luma at gasgas na. Isang hindi kilalang numero. Sa una, ayokong sagutin. Sanay na ako sa mga tawag na nanghihingi ng bayad o nag-aalok ng pautang. Pero may kung anong kutob na iba ito. Magandang umaga po, ako si Attorney Ramon de la Cruz. Kayo po ba si Mrs. Nena Santos, ina ni Carlos Santos? Nang marinig ko ang pangalan ng anak ko, para akong nabuhayan. Opo. Bakit po? Sagot kong nanginginig. May ilang mahahalagang bagay po tungkol sa ari-arian ng inyong anak. Maaari po ba kayong pumunta sa opisina ko mamayang 10:00? Sandaling natahimik ako. Ari-arian? Paano? Gayong sinabi ni Clara na wala nang naiwan si Carlo kundi mga utang. Abogado. Sigurado po ba kayong ako ang hinahanap ninyo? Opo, kayo po mismo. Huwag na kayong mag-alala sa itsura o sa damit, mahalaga lang na makausap ko kayo. Pagkababa ko ng tawag, halos hindi ako makagalaw. Parang may apoy na muling sumiklab sa loob ko, pag-asang matagal ng patay. Pumunta ako sa Mayamot, kung saan naroon ang maliit na law office ni Attorney Ramon. Doon ko lang ulit na amoy ang kape sa magandang tasa at doon ko rin naramdaman ang hiya sa sarili kong itsura. Gusot na blusa, tuyong pawis at amoy ng ulan. Pero mabait si abogado. Lola Nena, hindi ko alam kung alam ninyo ito, pero si Carlo ay matagal nang nagplano para sa inyo. Binuksan niya ang folder na makapal, puno ng dokumento. Bago siya pumanaw, gumawa siya ng testamento. At ayon dito, may malaking halaga kayong nakalaan, pati ang kustodiya ni Eman at Jamie kung sakaling hindi kayo pakitunguhan ng tama ni Clara. Napahawak ako sa dibdib. Ano hong ibig niyong sabihin? Ako ang mag-aalaga sa mga bata? Tumango si abogado. Oo po, lahat ng ebidensya ay inihanda ni Carlo bago siya mawala. Para akong natulala. Parang muli kong narinig ang tinig ng anak ko. Nay, may plano si Lord. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 linggo, hindi ako umiiyak dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulat at pag-asa. Habang binubuklat ni Attorney Ramon ang mga dokumento, nanginginig ang kamay ko. Parang hindi ko maipaliwanag ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Lola Nena, sabi niya, si Carlo ay matagal nang naghahanda. Alam niyang maaaring hindi magiging maayos ang pakikitungo sa inyo ni Clara kapag siya'y nawala. Napalunok ako. Hindi ko alam kung bakit, bulong ko, pero parang naramdaman na rin yon ng anak ko bago siya pumanaw. Tumango si abogado. Ayon sa testamento, may iniwang pondo si Carlo para sa inyo, 7 milyong piso. Nahahawakan ng aming opisina hanggang magkaroon kayo ng maayos na tirahan at maiproseso ang lahat ng papeles. Napasinghap ako. Ano pong sabi niyo? 7 milyon? Hindi ko napigilan ang luha. Habang ako'y natutulog sa lumang kotse, may iniwan pala ang anak kong hindi ko inasahan. At hindi lang yon, dagdag ni Attorney Ramon. Kapag pinilit ni Clara na itaboy kayo o ipagkait ang mga bata, automatikong lilipat sa inyo ang kustodya ni Eman at Jamie. Nakasaad din po iyon sa dokumento. Napakapit ako sa mesa. Diyos ko, si Carlo. Wala akong ibang masabi kundi pangalan ng anak kong pinakaminahal.
Ma'am, gusto niyo bang basahin ko ang liham na iniwan niya para sa inyo? Tanong ng abogado. Tumangulang ako, hindi makapagsalita. Binuksan niya ang sobre at sa loob ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Carlo. Nay, kung nababasa niyo ito, alam kong mahirap na ang mga araw. Pasensya na kung hindi ko kayo na ipagtanggol habang buhay pa ako. Pero gusto kong malaman niyong hindi ko kayo pinabayaan. Ang perang ito ay para sa inyo, para hindi na kayo kailanman mamalimos ng respeto o pagmamahal. At higit sa lahat, para makuha niyo sina Eman at Jamie kung sakaling kalimutan ni Clara ang ibig sabihin ng pamilya. Mahal ko kayo, Nay. Sa inyo ako unang natutong magmahal ng totoo. Hindi ko na napigilan ang hikbi ko. Niyakap ko ang sulat, parang yakap ni Carlo mismo. Pagkatapos ng lahat ng gabi sa kotse, ng gutom at pagod, ngayon ko lang naramdaman ulit na may dahilan akong bumangon. May utang akong dapat tuparin, ang protektahan ang mga apo ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako kawawang ina. Ako si Lola Nena, ina ni Carlo, at may laban akong sisimulan. 3 araw matapos kong malaman ang lahat, nakatayo ako muli sa tapat ng bahay na minsang itinaboy ako. Pero ngayon, hindi na ako si Lola Nena na walang tahanan. Ako na ang ina ni Carlo na may hawak na katotohanan at hustisyang iniwan niya. Kasama ko si Attorney Ramon, isang social worker at 2 pulis mula sa Women and Children's Desk ng barangay. Habang papalapit kami, ramdam kong kumakabog ang dibdib ko, hindi dahil sa takot kundi sa pag-aabang ng sandaling matagal kong hinintay. Pinindot ko ang doorbell na dati dinirinig ko mula sa loob. Maya-maya bumukas ang pinto at lumabas si Clara, nakasuot ng bagong bestida, may kape sa kamay, parang walang nangyari. Nang makita niya ako, napahinto siya. Lola Nena? Halos hindi makapaniwala ang tono niya. Anong ginagawa niyo rito? Baka gusto niyong sabihin na nagbago isip niyo at gusto niyong bumalik? Napangiti ako, hindi dahil sa galit, kundi sa katahimika, nang dala ng katotohanang hawak ko. Hindi na ako bumabalik, Clara, mahinahon kong sabi. Dumating ako para kunin ang iniwan sa akin ni Carlo. Nagkibit balikat siya. Wala na siyang iniwan. Lahat ng ari-arian namin, akin na yon. May papeles ako. Doon na nagsalita si Attorney Ramon. Ako po si Attorney Ramon de la Cruz, abogado ni Carlo Santos. Nandito kami para ipatupad ang mga kondisyon ng kanyang huling habilin. Halata sa mukha ni Clara ang pagkalito. Anong habilin? Wala siyang binanggit. Inilapag ni abogado ang mga dokumento sa mesa. Ayon sa testamento, kapag sinubukan ninyong paalisin ang ina ni Carlo, lilipat kay Lola Nena ang kustodya ng mga bata, pati na ang pondo na iniwan ni Carlo. Tumigil si Clara, parang natigilan sa sariling kinatatayuan. Hindi yan totoo, bulong niya. Ngunit nang ipatugtog ni abogado ang recording ng usapan nila ni Carlo bago ito pumanaw, kung saan mismong sinabi ni Clara, pag nawala si Carlo, ayokong may istorbo sa bahay, lalo na yang nanay niya. Napaupo siya, namutla, at walang masabi. Ang tahimik ng buong bahay. Ramdam ko ang tingin ng mga pulis at social worker sa akin, naghihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko gustong gantihan ka, Clara, sabi ko. Ang gusto ko lang ang katarungan na matagal mo nang ipinagkait. Tahimik na nakaupo si Clara, hawak pa rin ang tasa ng kape na unti-unting lumamig sa kamay niya. Sa mesa, nakalatag ang mga papeles na dala ni Attorney Ramon kasama ang kopya ng testamento ni Carlo at mga larawan ng mga dokumentong pirmado mismo ng anak ko bago siya pumanaw. Hindi ko alam na gumawa siya ng ganito. Mahina niyang sabi, parang nawawala sa sarili. Natural, sagot ni abogado. Sinadya niyang itago hanggang sa oras na ganito para matiyak na mapoprotektahan ni Lola Nena ang mga bata. Napayo ko si Clara, nanginginig ang labi. Hindi naman ako masamang ina. Gusto ko lang magsimula ulit. Magsimula? Sagot kong mahina pero matalim. Clara, tinapon mo ang mga gamit ng asawa mong hindi pa 1 linggong na ililibing at pinalayas mo ang nanay niya. Kung yan ang ibig mong sabihin sa pagsisimula, oo, nagsimula ka nga sa kawalan ng puso. Napatitig siya sa akin at sa unang pagkakataon,
Nakita ko sa mga mata niya ang takot, hindi dahil sa akin, kundi dahil alam niyang tapos na ang kapangyarihan niya. Ayon sa testamento, dagdag ni Attorney Ramon, magsisimula ang proseso ng kustodya ni Eman at Jamie ngayong araw. May mga social worker na magbabantay sa kanila habang inaayos ang tirahan ni Lola Nena. At sa oras na makumpleto ang papeles, sila na ang lilipat sa kanya. Doon na bumigay si Clara. "Hindi mo pwedeng kunin ang mga anak ko," sigaw niya, pero agad siyang pinigilan ng pulis na naroon. "Mrs. Santos, kalma lang po. May legal na basehan ang desisyon." Hindi ko siya tinapunan ng galit, pero tiningnan ko siya ng diretso. "Clara, hindi ko sila kinukuha. Ibinabalik ko lang sa kanila ang tahanang tinanggal mo." Lumapit ako sa pinto, huminto sandali at tiningnan ang mga larawan ni na Carlo at ng mga bata sa dingding. "Anak," bulong ko sa sarili, "nagawa ko na ang una mong bilin." Nang paalis na kami ni Attorney Ramon, napatingin ako sa bahay, malinis, bago, pero alang buhay. Parang nilinis ni Clara hindi lang ang alaala ni Carlo, kundi pati ang init ng pagmamahal. Sa likod ko, tinanong ni abogado, "Lola, gusto niyo bang dumiretso sa paaralan? Kailangan na nating kunin sina Eman at Jamie." Napangiti ako ng may luha. "Oo, abogado, panahon na para umuwi ang mga bata sa tunay nilang tahanan." Habang umaandar ang sasakyan papunta sa paaralan, halos hindi ako humihinga. Parang bawat pag-ikot ng gulong ay kumakatok sa puso ko. Pagdating namin, nagpaalam si Attorney Ramon sa gwardiya, sabay abot ng mga papeles mula sa korte. "May order po ito para sa kustodya ng mga bata. Papayagan po kaming kunin sila ngayon." Tumango ang gwardiya, medyo nagulat, pero agad kaming pinapasok. Sa loob ng gate, narinig ko ang mga batang tumatawa, naglalaro. Doon ko unang nasilayan muli si Jamie, nakaasul na polo, hawak ang bola, at si Eman na nakaupo sa lilim, nagdodrawing ng mga bituin sa kanyang notebook. Pareho silang mas lumaki, pero parehong may lungkot sa mata. Nang lumapit ako, hindi ko napigilang tumakbo at halos madulas ako sa damuhan. "Jamie! Eman!" sigaw ko. Napatingin silang sabay at sa ilang segundo, parang natigilan ang mundo. Si Jamie ang unang kumilos, tumakbo siya papunta sa akin at yumakap ng mahigpit, halos hindi humihinga. "Lola, totoo ba to? Ikaw yan? Akala ko nasa malayo ka na." Habang yakap ko siya, tumulo ang luha kong matagal kong pinigilan. Si Eman naman, lumapit ng dahan-dahan, parang takot masaktan ulit. "Sabi ni Mami, umalis ka kasi ayaw mo na sa amin," mahinang sabi niya. Lumuhod ako, hinawakan ang magkabila niyang pisngi. "Hindi yun totoo, anak. Pinalayo lang ako, pero kahit kailan, hindi ko kayo iniwan sa puso ko." Napahagulgol si Eman at biglang yumakap din. Doon ako tuluyang bumigay. Ramdam kong parang bumalik ang lakas ko sa yakap ng mga batang to. Dumating si social worker Marites, dahan-dahang lumapit. "Lola Nena, maaari na po kayong umalis kasama ang mga bata. Nakaayos na po ang pansamantalang tirahan nyo." Tumango ako at sabay kaming naglakad papunta sa sasakyan. Habang nasa loob, nagtatanong si Jamie, "Lola, saan tayo titira? May kwarto ba kami?" Napangiti ako, kahit may luha pa sa pisngi. "May bagong bahay na tayong pupuntahan, anak. Hindi man kasing laki ng dati, pero puno ng pagmamahal at alaala ng tatay nyo." Hawak-hawak ko ang mga kamay nila, habang sa isip ko ay naririnig ko ang boses ni Carlo. Parang bulong sa hangin, "Salamat, Nay. Nasa ligtas na sila." Sa sandaling iyon, alam kong natupad ko ang una kong tungkulin bilang ina at bilang lola, ang muling mabuo ang pamilya. Pagkatapos naming makuha sina Eman at Jamie, dinala kami ni Attorney Ramon sa isang inuupahang bahay sa Barangay Kupang, isang tahimik na bahagi ng Antipolo na may tanawin ng kabundukan at simoy ng malamig na hangin. Maliit lang ang bahay, may 2 kwarto, maliit na sala at kusinang amoy bagong pintura, pero para sa akin, parang palasyo na. "Ito muna ang pansamantalang tirahan ninyo habang inaayos ang mga papeles ng bahay na ililipat sa pangalan ninyo," sabi ni abogado.
May allowance din kayong manggagaling sa trust fund ni Carlo. Napahawak ako sa dibdib, hindi makapaniwalang may ganito pa palang kabutihan ang anak ko kahit wala na siya. Nang pumasok sina Eman at Jamie, tumigil sila sa may pinto, parang nagugulat sa katahimikan ng lugar. "Lola," sabi ni Jamie, "pwede po bang maglaro dito? Hindi po ba magagalit si Mami?" Ngumiti ako, hinaplos ang ulo niya. "Anak, dito pwede kang tumakbo, pwede kang maingay, pwede kang maging bata. Walang magagalit." Tumingin si Eman sa akin. Seryosong seryoso. "Lola, pwede po bang may litrato si Daddy sa kwarto ko? Si Mami kasi itinago lahat." Saglit akong natahimik bago sumagot. "Hindi lang isa, Eman. Gagawa tayo ng pader na puro litrato ni Daddy para araw-araw maalala ninyo kung gaano niya kayo kamahal." Sa sandaling iyon, nakita ko sa mukha nila ang unti-unting pagbabalik ng sigla. Parang muling sumikat ang araw sa loob ng mga batang muntik ng malunod sa kalungkutan. Habang inaayos ko ang ilang gamit sa kusina, naramdaman kong lumapit si Jamie. "Lola, gutom ako, pero ayokong kainin yung puro gulay gaya ng laging gusto ni Mami." Napatawa ako sa wakas. "Sige anak, ngayon ikaw ang pipili. Ano gusto mo? Tinapa, tuyo o itlog?" Bigla siyang ngumiti ng malaki. "Itlog at tuyo," tumawa si Eman. "Ayos yan, Lola. Amoy bahay na totoo." Habang sabay-sabay kaming kumakain sa sahig, gamit lang ang lumang pinggan na puno ng tawanan ang bahay. Wala kaming mamahaling gamit, pero ramdam ko ang init ng pamilya. At sa gitna ng tawanan, napatingala ako sa kisame at bumulong. "Carlo, nakauwi na kami. Salamat, anak." Makalipas ang ilang araw sa bagong bahay, unti-unti kong napansin ang mga bakas ng sugat na iniwan ni Clara sa mga bata. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Kapag nadadagdagan ang boses ko ng kaunti, napapaatras agad si Jamie, parang natatakot na mapagalitan. Si Eman naman, mas tahimik kaysa dati, palaging nakayuko at laging nag-aalangan bago magsalita, na para bang kailangan niyang humingi ng permiso para lang magtanong. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, narinig kong mahinang tinig ni Jamie. "Lola, bawal po bang tumawa habang kumakain?" Napahinto ako, halos malaglag ang sandok ko. "Sinong nagsabi, anak?" "Si Mami," sagot niya, nakayuko. Sabi niya, bastos daw kapag maingay habang kumakain. Napaupo ako sa tabi niya at marahang hinawakan ang kamay niya. "Anak, sa bahay ni Lola, pwede kang tumawa kahit habang kumakain kasi ibig sabihin lang nun, masarap ang ulam at masaya ka." Ngumiti siya, parang naguguluhan pero masaya. Minsan naman si Eman, habang nag-aayos ng laruan, mahina niyang sinabi, "Lola, si Mami po ba galit kay Daddy?" Napatingin ako sa kanya. "Bakit mo naman nasabi yan, anak?" "Kasi tinapon niya lahat ng gamit ni Daddy. Wala na akong kahit isang laruan na bigay niya." Napaluha ako. Paano ko ipapaliwanag sa batang 10 taong gulang na may mga magulang talagang nasasaktan kaya't minsan nakakapanakit? "Eman, hindi galit si Mami mo kay Daddy. Siguro, masyado lang siyang nalungkot kaya gusto niyang kalimutan ang lahat. Pero kahit tinapon niya yung mga bagay, hindi niya kayang burahin si Daddy sa puso ninyo." Tumango si Eman, sabay lapit kay Jamie at yumakap dito. "Jamie, tandaan mo, si Daddy lagi nating kasama kahit hindi na natin siya nakikita." Napatingin ako sa kanila at doon ko na-realize na kahit bata pa sila, mas matatag sila kaysa sa inaakala ko. Sa gabing iyon, bago kami matulog, nagdasal kami ng sabay. "Lord," sabi ni Jayan, "Mie, salamat po kasi may bahay na kami ulit at sana po maging mabait ulit si Mami." Tahimik lang akong nakikinig, pero sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil kahit may tahanan na kami, kailangan pa naming pagalingin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Mga sugat na hindi basta ginagamot ng pera, kundi ng pagmamahal at oras. Pagkaraan ng ilang linggo, unti-unti kong nakitang nagbabago sina Eman at Jamie. Hindi na sila kasing tahimik ng dati. Natuto na silang tumawa, maglaro, at maging mga batang totoo ulit. Araw-araw, may bago silang nadidiskubre, mga bagay na dati hindi nila magawa dahil laging may takot na baka magalit si Clara.
Tuwing umaga, sabay kaming gumigising sa amoy ng sinangag at tuyo. Si Jamie ang laging unang bumabangon, tumatakbo papunta sa kusina para tulungan akong magluto. "Lola, ako na po magpiprito," sabi niya minsan. Hawak ang sandok na halos mas malaki pa sa kamay niya. "Ay nako, baka matalsikan ka ng mantika." Sigaw ko, pero tawa lang siya ng tawa. Sa tawa niyang iyon, para akong pinainitan ng araw sa puso. Si Eman naman, tuwing hapon, laging nasa harap ng bahay, nagdodrawing. "Gumagawa ako ng bahay, Lola," sabi niya minsan. "Mas malaki pa sa dati namin, pero mas masaya." Tiningnan ko ang guhit niya. May 3 tao sa harap ng bahay. Ako, siya at si Jamie. Napaluha ako sa ganda ng imahinasyon niya. "Bakit wala si Daddy sa drawing, anak?" tanong ko. "Nasa langit na siya, Lola, pero lagi siyang may liwanag sa likod namin." Napangiti ako. "Tama ka, anak. Siya ang araw natin." Sa gabi, bago matulog, lagi nilang hinihiling sa dasal. "Sana po makasama namin si Mami ulit, pero sana hindi na siya palaging galit." At sa bawat dasal na iyon, ramdam kong may pag-asa pa para kay Clara, kahit gaano pa siya nasadlak sa sariling kasakiman at sakit. Minsan, habang tinitingnan ko silang natutulog, naisip ko kung gaano kabigat ang iniwan ni Carlo sa akin. Hindi pera o bahay, kundi tungkulin. Pero habang pinagmamasdan ko ang 2 batang mahimbing ang tulog, alam kong kakayanin ko. Hindi ko kailangan maging perpektong ina. Sapat nang maging lola nena na handang magmahal ng buong puso. Sa labas, maririnig ang mga kuliglig, ang tahimik na hangin ng antipolo na parang bulong ni Carlo sa tenga ko. "Nay, salamat. Ginagawa mo ng tama." At doon ko naramdaman, oo, nagsisimula na kaming muli, isang bagong buhay na puno ng pag-asa, tawanan, at mga pangakong ipaglalaban hanggang sa dulo. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, may kumatok sa gate. Akala ko delivery lang o kapitbahay. Pero nang buksan ko, halos matigilan ako sa nakita ko. Si Clara, payat, maputla, at halatang pagod. Wala na ang dating kinang niya. Ang buhok niyang laging nakaayos ay gusot at ang mga mata niya ay parang walang tulog. "Lola Nena," mahinang sabi niya, halos pabulong. Napahawak ako sa dibdib, hindi ko alam kung galit o awa ang mararamdaman ko. "Bakit ka nandito, Clara?" tanong ko. Mahinahon pero matigas ang tono. "Gusto ko lang po makausap kayo at ang mga bata." Tahimik akong tumingin sa kanya. Ilang linggo pa lang ang nakalipas mula nang halos ipagtabuyan niya na ko. Pero ngayon, para siyang ibang tao. Basag, humihingi ng kahit kaunting pag-unawa. "Anong gusto mong sabihin?" tanong ko. "Nagkamali po ako," sagot niya sabay hikbi. "Akala ko kaya kong kontrolin lahat. Galit ako noon, natakot ako sa pagkawala ni Carlo. Parang gusto kong kalimutan lahat, pati kayo. Pero nung nawala rin ang mga bata, doon ko lang naintindihan kung gaano ako kalungkot." Hindi ako agad nakapagsalita. May bahagi sa akin na gustong sumigaw ng huli na, pero may isa ring tinig na bumubulong. "Pakinggan mo." "Clara," sabi ko sa huli, "ang galit ay parang apoy. Kapag hinayaan mong lumaki, ikaw rin ang mauubos. Pero ang pagpapatawad, hindi ibig sabihing kakalimutan ko ang ginawa mo." Tumango siya, umiiyak. "Alam ko, Nay, hindi ko hinihingi na patawarin niyo agad ako. Gusto ko lang makita ang mga bata kahit sandali." Natahimik ako. Sa loob ng bahay, naririnig kong nagtatawanan sina Eman at Jamie habang naglalaro. "Ayaw kong guluhin ang kapayapaan nila," sabi ko. Pero bago ko patuluyang maisara ang gate, hinawakan niya ang braso ko. "Pakiusap, Lola, isang tingin lang." Napabuntong hininga ako. Tinawag ko sina Eman at Jamie at nang makita nila ang ina nila, kapwa silang natigilan. Si Jamie ang unang lumapit, hawak ang laruan niyang kotse. "Mami?" sabi niya, nanginginig. Tumulo ang luha ni Clara at niyakap ang anak. Si Eman, bagaman nagdadalawang isip, sumunod din. Sa sandaling iyon, walang salita, tanging luha at yakap lang
ang nagsilbing kapatawaran. Sa puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat, pero ito na marahil ang simula ng paggaling naming lahat. Simula ng araw na muling nagkita sina Clara at mga bata, nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi na puro tawanan o katahimikan. May halong pag-aalinlangan, parang bawat hakbang ni Clara ay sukat na sukat. Pinayagan ko siyang bumisita paminsan-minsan, pero malinaw ang hangganan. Clara, sabi ko noon, hindi mo kailangang patunayan agad na nagbago ka. Ang kailangan mo lang ay huwag nang ulitin ang ginawa mong pananakit sa akin, lalo na sa mga bata. Tumango siya, mahina ang tinig. Opo, Nay, gusto ko lang makabawi. Sa una, tahimik lang siya tuwing pupunta. Dinadala niya ng candy at laruan sina Eman at Jamie, pero hindi laging lumalapit ang mga bata. Si Jamie minsan sumisigaw ng mommy, pero si Eman laging nakamasid lang, parang tinitimbang kung totoo ba ang nakikita niya. Lola, sabi ni Eman isang gabi, paano po malalaman kung nagsasabi ng totoo ang isang tao? Napaisip ako, tinitigan ko ang batang tila mas matanda sa edad niya. Anak, hindi mo kailangang maniwala agad. Pero kapag ang isang tao ay marunong umamin sa mali at gumagawa ng tama kahit walang nakakakita, doon mo mararamdaman na totoo siya. Tila nagmarka sa isip ni Eman iyon, sapagkat kinabukasan, siya mismo ang lumapit kay Clara. Mami, gusto ko sanang makita yung mga litrato ni Daddy. May natira pa ba? Tahimik lang si Clara, pero pagkatapos ng ilang sandali, inabot niya ang maliit na envelope. Tinago ko to, hindi ko kayang itapon. Binuksan ni Eman iyon at nakita naming 3 larawang luma, si Carlo, si Clara at ang 2 bata noong maliit pa sila, nakangiti sa tabing dagat. Niyakap ni Eman ang mga larawan, sabay sabi, sana hindi na po tayo mag-away. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Clara ng totoo, hindi dahil gusto niyang magpakitang tao, kundi dahil gusto niyang magsimula ulit. Sa gilid, pinanood ko sila, tahimik pero masaya. Siguro ito na yung sinasabi ni Carlo, ang host. Isya na may kasamang awa. Alam kong hindi pa lubos ang kapatawaran, pero ang mga sugat kapag binigyan ng panahon at pagmamahal, marunong ding maghilom. At habang pinapanood kong yakap ni Clara ang mga anak niya, napaisip ako, marahil ang tunay na paghihiganti ay hindi pagsira, kundi ang kakayahang magpatawad nang hindi kinakalimutan. Kinabukasan, dumating si Attorney Ramon, dala ang ilang bagong dokumento. Lola Nena, sabi niya, may isa pa pong liham si Carlo na hindi pa natin nabubuksan. Inihabilin niyang ipabigay lang ito kapag nagkaharap na ulit kayo ni Clara. Napahinto ako sa paghahanda ng tanghalian, ramdam kong bumigat ang hangin sa paligid. Para sa amin 2? Tanong ko. Tumango siya. Oo po, at sa mga bata rin. Naupo kami sa sala at inabot niya ang sobre. Ang sulat kamay ni Carlo ay pamilyar, pero ngayong nakikita ko ulit, parang mas malambing, mas maingat. Binasa ko ng malakas habang tahimik na nakikinig si Clara at ang mga bata. Nay Clara, Eman at Jamie. Kung nababasa ninyo ito, ibig sabihin, dumaan na kayo sa hirap. Hindi ko ito isinulat para magturo ng sisi, kundi para ipaalala kung sino tayo bilang pamilya. Nay, salamat dahil kahit sa huling sandali ko, ikaw pa rin ang lakas ko. Clara, alam kong mahirap magmahal kapag sugatan, pero sana piliin mong magmahal kahit masakit. Ang mga bata, sila ang dahilan kung bakit dapat tayong bumangon. Kung dumating man ang araw na hindi ninyo naintindihan ang isa't isa, tandaan ninyong may bahay kayong pwedeng balikan. Hindi perpekto, pero totoo. Nang matapos kong basahin, walang nagsalita. Si Clara, tahimik na umiiyak, habang sina Eman at Jamie ay nakayakap sa akin. Ang tatay nyo, sabi ko, pilit pinipigilan ang luha. Hindi lang iniwan ng pera o bahay, iniwan niya ang aral na dapat nating tandaan. Ang pamilya hindi sinusukat sa kung sino ang may kontrol, kundi kung sino ang handang umunawa. Tumango si Clara, lumapit sa akin
at marahang kinuha ang kamay ko. Salamat, Nay. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako, pero gusto kong subukan ulit. Hinawakan ko rin ang kamay niya. Ang pagkakamali, Clara, parang sugat, hindi nawawala agad. Pero kung marunong kang maghilom, mararanasan mo ring mabuhay ulit. Sa sandaling iyon, naramdaman kong parang nasa tabi namin si Carlo, nakatingin mula sa langit, nakangiti. Para bang siya mismo ang nag-ayos ng lahat, hakbang-hakbang hanggang sa araw na ito. Sa puso ko, alam kong natutupad na ang huling hangarin ng anak ko, ang muling pagkakaisa ng pamilyang minsan niyang inakalang tuluyan ng nawasak. Kinagabihan matapos naming basahin ang liham ni Carlo, tahimik kaming apat na magkakasama sa hapag. Wala ni isa ang nagsasalita, pero bawat sandok ng kanin, bawat tunog ng kutsara, ay parang paalala ng mga panahong normal pa ang lahat. Tiningnan ko si Clara. Namumugto pa rin ang mata, pero hindi nagalit ang laman nito, kundi pagsisisi. Lola, mahina niyang sabi, kung pwede lang, gusto kong bumawi. Hindi ko alam kung paano pero gusto kong magsimula. Napatingin ako sa kanya, saka ko amdaman ang kakaibang kapayapaan sa loob ko. Clara, sagot ko, ang pagpapatawad ay hindi regalo para sa nagsisisi. Regalo yan sa sarili para hindi na tayo bihag ng galit. Napahinto siya, sabay tumulo ang luha. Pero, Nay, paano kung hindi ko pa kayang patawarin ang sarili ko? Lumapit ako, marahang hinawakan ang kamay niya. Anak, lahat tayo may kasalanan sa buhay, pero kapag natutunan mong humingi ng tawad at tanggapin ang parusa, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang mahalaga, huwag mong hayaang lamunin ka ng hiya. Sa gilid ko, narinig ko ang tinig ni Jamie. Mami, pwede na po ba kayong tumira ulit dito? Lumingon si Clara, ngumiti, at nanginginig na sabi, hindi pa siguro ngayon anak, pero kung papayag si Lola, bibisita ako araw-araw para makasama kayo. Napatingin sa akin ang mga bata, sabay-sabay silang nagmakaawa sa mga mata. Natawa ako ng mahina. Oo naman anak, basta't pag pumupunta si mami niyo, tulungan niyo siyang maghugas ng pinggan ha? Tumawa silang tatlo at sa unang pagkakataon, narinig kong muli ang tawa nilang sabay-sabay. Habang pinagmamasdan ko sila, naisip ko kung gaano kabigat ang galit na pinasan ko noon at kung gaano ito kaginhawang bitawan ngayon. Hindi ko kailanman inakalang darating ang araw na magkakasama kaming muli. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang pamilyang pinatawad ng panahon. Bago matulog, dumaan si Clara sa kwarto ko. Salamat, Nay, sabi niya. Para kay Carlo at para sa lahat ng nasira ko. Hinaplos ko ang braso niya at ngumiti. Wala nang dapat pagbayaran, Clara. Ang kailangan na lang, ituloy natin yung kabutihan na iniwan ni Carlo. Sa gabing iyon, natulog akong magaan ng loob. Alam kong natupad ko na ang pinakamahirap pero pinakatamang desisyon, ang magpatawad. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kong nakitang nagbago si Clara. Hindi na siya yung babaeng puro ayos, alahas at pride. Ngayon, maaga siyang dumarating tuwing Sabado para tumulong sa bahay, naglilinis, nagluluto, minsan pa'y naglalaba. Hindi ko inakalang matutuwa ako sa amoy ng sabon ng labada, biro niya minsan habang pinupunasan ang mesa. Dati kasi, puro pabangot mamahaling lotion lang ang alam ko. Napatawa ako, pero may halong lungkot. Nakikita ko kasi sa kilos niya ang sinseridad na matagal kong inasahan noon pa. Clara, sabi ko minsan habang naghahanda kami ng tanghalian, hindi mo kailangang pilitin magbago para sa amin. Ang mahalaga, ginagawa mo yan dahil gusto mong magbago para sa sarili mo. Tumango siya, ngumiti ng may luha. Oo, Nay. Kasi ngayon ko lang naintindihan na ang yaman hindi nasusukat sa damit o bahay. Nasusukat yan sa kung ilan ang nakakaalala sa'yo ng may mabuting alaala. Mula noon, naging natural na sa kanya ang pagiging mapagkumbaba. Madalas siyang dumaan sa eskwelahan ni Eman at Jamie, hindi para magpakitang tao, kundi para suportahan sila.
Si Eman, laging nakikita kong tuwang-tuwa kapag inaabot ni Clara ang baon niya. Salamat po, Mami, sabi niya minsan. Iba na kayo ngayon. Niyakap siya ni Clara, walang salita, pero puno ng kahulugan. Maging si Jamie na dati laging nagtatago sa likod ko, ngayon ay mas malapit na ulit sa kanya. Mami, paglaki ko, gusto ko ring maging mabait na katulad ni Lola at ikaw. Sa narinig kong iyon, hindi ko napigilang mapaluha. Hindi dahil sa awa o lungkot, kundi dahil sa tuwa. Dahil ang mga sugat na dati akala kong mananatili ay unti-unting naghilom sa tulong ng oras at pagmamahal. Isang gabi, habang magkasama kaming tatlo sa sala, sinabi ni Clara, "Nay, gusto ko pong ipagpatuloy yung charity na sinimulan ni Carlo sa barangay. Para kahit wala na siya, patuloy pa rin siyang nagbibig." Ay ng kabutihan. Napangiti ako, hinawakan ang kamay niya. Anak, yan ang pinakamagandang paraan para buhayin siya. At sa sandaling iyon, alam kong bumabangon na talaga si Clara. Hindi lang bilang manugang ko, kundi bilang bagong ina, bagong tao, at patunay na kahit ang pinakamadilim na puso ay kayang muling sumikat. Isang umaga, habang nagkakape kami sa terasa, inilapag ni Clara sa mesa ang isang lumang folder na may pangalan ni Carlo sa ibabaw. "Nay, ito po yung sinasabi kong charity project ni Carlo," sabi niya. Binuksan ko iyon at nakita kong puno ng plano, listahan ng mga pangalan at mga larawan ng mga batang lansangan. Matagal na pala niyang ginagawa ito, sabi ko, nangingilid ang luha. "Oo," sagot ni Clara. Gusto niyang magtayo ng feeding center dito sa Antipolo para sa mga batang walang makain tuwing umaga, pero hindi niya na natapos bago siya pumanaw. Napatingin ako sa kanya. "At gusto mong ituloy to?" Tumango siya. "Hindi ko lang gusto, Nay. Kailangan ko. Kasi yan ang paraan ko para itama lahat ng pagkakamali ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako tutugon, pero ramdam kong totoo ang sinasabi niya." Ilang linggo pagkatapos noon, nag-umpisa kaming maglinis ng lumang lote sa likod ng simbahan. Doon balak itayo ang Carlos Santos Feeding Center. Kasama namin sina Eman at Jamie, pati ilang kapitbahay na gustong tumulong. "Lola, pwede po bang ako magpintura?" tanong ni Eman habang bitbit ang maliit na brush. "Sige anak, pero dahan-dahan lang ha, baka ikaw ang mapinturahan," sabi ko sabay tawa. Si Jamie naman, abala sa pamimigay ng tinapay sa mga batang naroon. "Mami, ang dami nilang tuwang-tuwa," sigaw niya kay Clara, na abala sa pag-ayos ng mesa. Doon ko nakita ang pinakamatamis ng ngiti ni Clara, hindi dahil may kamera o papuri, kundi dahil nakikita niyang may saysay na muli ang buhay niya. Nang matapos naming ipintura ang harap ng pader, isinulat ni Eman gamit ang pulang pintura, "Para kay Daddy," na nagturo sa amin magmahal. Napahawak ako sa dibdib ko, sabay na patingin sa langit. "Anak," bulong ko, "tinupad nila ang pangarap mo." Kinagabihan, habang nagkukwentuhan kami sa labas, sinabi ni Clara, "Nay, alam niyo ba? Noong una, galit ako sa proyekto ni Carlo kasi akala ko abala lang sa pera. Pero ngayon ko lang naintindihan. Hindi siya gumagastos, nagmamahal siya." Napangiti ako, pinunasan ang mata ko. "Ngayon, Clara, ikaw naman ang magpapatuloy ng pagmamahal na yon. At sa tahimik na gabing iyon, alam kong kahit wala na si Carlo, buhay na buhay pa rin siya, sa bawat batang busog, sa bawat ngiting pinaghirapan, at sa bawat pusong natutong magbago." Pagkalipas ng ilang buwan, naging bahagi na ng araw-araw naming buhay ang feeding center. Tuwing linggo, maaga kaming gumigising para magluto ng lugaw, maghanda ng tinapay, at magpakain sa mga batang nakapila sa labas. Si Jamie, lagi ang abala sa pamimigay ng kutsara, habang si Eman naman ay tinuruan kong magdasal bago simulan ang programa. "Lord," sabi niya minsan, nakataas ang maliit na kamay, "salamat po sa pagkain at sa bagong pagkakataon na maging mabuti." Lahat ng tao sa paligid ay natahimik, kahit ang mga batang gutom ay natigilan sandali. Pagkatapos ng dasal, sabay-sabay kaming nagpasalamat kay Carlo sa alaala niyang naging inspirasyon ng proyekto. Si Clara, madalas kong mahuling nakatingala sa langit habang nakangiti.
Alam kong kausap niya ang anak kong wala na. At sa tuwing nakikita ko iyon, hindi na ako nakakaramdam ng galit, kundi ng kapayapaan. Sa bahay, masaya at tahimik na ulit. Wala nang sigawan o takot. Si Clara ay parang ibang tao. Lagi siyang nakangiti, marunong makinig, at higit sa lahat, marunong magpakumbaba. Minsan, habang nag-aalmusal kami, sinabi niya, "Nay, natatakot pa rin akong magkamali ulit." Sagot ko, "Anak, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, natututo kang bumangon. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo, doon talaga nagsisimula ang kapayapaan." Napayuko siya sabay sabi, "Siguro nga po, kasi ngayon, kahit simpleng buhay lang, mas masaya ako." Pinagmamasdan ko siya habang naglalaro si Jamie sa sala at nag-aaral si Eman sa mesa. Doon ko naisip na ang kapayapaan ay hindi pala dumadating bigla. Unti-unti itong bumabalik kapag natutunan mong bitawan ang lahat ng pait. Sa gabi, madalas kaming tatlo ng mga bata magdasal bago matulog. "Lola," tanong ni Jamie minsan, "sa tingin niyo po nakikita tayo ni Daddy?" Napangiti ako. "Oo, anak, at sigurado ako natutuwa siya kasi nakikita niyang magkasama na ulit tayo." Humigpit ang yakap niya sa akin. "Lola, gusto ko po maging katulad ninyo. Hindi sumusuko kahit masakit." Hindi ko napigilan ang luha ko. "Anak, hindi ako matapang. Natuto lang akong maniwala na may dahilan ang lahat." At sa gabing iyon, habang hinihele ng malamig na hangin ang aming mga puso, alam kong bumalik na talaga ang kapayapaang matagal naming hinintay. Ang kata. Imikang may kasamang pag-ibig, pag-asa at kapatawaran. 1 taon matapos naming itayo ang Carlos Santos Feeding Center, ipinasiya ng barangay na gawan ito ng munting selebrasyon. May tarpulin na may nakasulat, "Para kay Carlo." Ang pusong hindi nakalimot. Nang makita ko iyon, halos hindi ko mapigilan ang pag-iyak. Parang kahapon lang nakahandusay ako sa gilid ng kalsada, walang bahay at walang direksyon. Pero ngayon, narito ako kasama ang mga batang tumatawa, ang manugang kong nagbago at ang mga apo kong lumalaking may kabutihan sa puso. Sa entablado, si Clara ang inimbitahang magsalita. Nakasuot siya ng simpleng bestida, walang alahas, pero marangal ang tindig. "Noon," sabi niya sa mikropono, "akala ko kayamanan at karangyaan ang magpapaligaya sa akin. Pero nang mawala si Carlo, nawala rin ako. Si Lola Nena ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay ang pagkakataong maitama ang mali. Kaya ngayon, bawat batang napapakain namin, bawat ngiting nakikita ko, alam kong parte iyon ng kapatawarang ibinigay ng Diyos sa akin." Tahimik ang mga tao at nang bumaba siya sa entablado, pinigilan ko siya sandali, sabay niyakap. "Anak," sabi ko, "sigurado akong nakangiti si Carlo sa langit ngayon." Umiyak siya sa balikat ko. Sa gilid, nakatayo sina Eman at Jamie, may dalang mga bulaklak. "Lola," sabi ni Eman, "pwede po bang ilagay namin to sa ilalim ng tarpulin para kay Daddy?" Tumango ako. Magkasabay silang lumapit at dahan-dahang inilagay ang mga bulaklak sa paanan ng banner. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Dumampi ang hangin at sa pagitan ng mga dahon ng puno, nakita ko ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Eman, tila yakap ni Carlo mismo. "Anak," bulong ko sa hangin, "natupad na ang pangarap mong buuin ulit kami." Pag-uwi namin, pinatugtog ni Jamie ang lumang kanta na madalas pakinggan ni Carlo, "Bituing Walang Ningning." Habang sabay naming kinakanta, napuno ng tawanan ang bahay. "Lola," sabi ni Jamie, "pakiramdam ko kumakanta rin si Daddy kasama natin." Napangiti ako, pinunasan ng luha ko, at tumingin sa kisame. "Oo anak, hindi siya nawala, nandito lang siya, sa bawat halakhak, sa bawat yakap, sa bawat pusong natutong magpatawad." At sa sandaling iyon, alam kong hindi na kailanman mawawala si Carlo dahil ang alaala niya ay naging buhay naming lahat. Ngayon, habang isinusulat ko ang liham na ito, nakaupo ako sa lumang upuang kahoy sa terasa ng bahay namin sa Antipolo. Tahimik ang paligid,
Tanging tunog ng mga kuliglig at halakhak ni na Eman at Jamie ang maririnig mula sa loob. Si Clara ay abala sa kusina, nagluluto ng paborito naming tinolang manok, ang ulam na madalas ihain ni Carlo tuwing may espesyal na araw. 1 taon na mula nang nabuo muli ang pamilya naming halos nawasak ng galit, hiya at kasakiman. Pero heto kami ngayon, magkakasama, magaan ang loob at marunong nang tumawa kahit may bakas pa ng sugat. Habang sinusulat ko ito, naisip ko kung gaano kabigat ang pinagdaanan ko mula nang mawala si Carlo. Noong mga panahong pinatulog ako ng ulan sa loob ng kotse, akala ko katapusan na ng lahat. Pero ngayon, alam ko na, hindi iyon katapusan. Simula pala ng isang bagong kabanata na hinanda ng Diyos. Carlo, anak, isinusulat ko ngayon sa pahina. Kung nakikita mo kami, sana'y ipagmalaki mo kung paano kami bumangon. Ang mga anak mo, lumalaking mabait at mapagmahal. Ang asawa mong minsan mong iniyakan, natutong magmahal muli ng tapat. At ako, ang nanay mong dating puno ng galit, natutong magpatawad at magpasalamat. Huminto ako sandali, pinunasan ang luha ko. Anak, hindi mo na kailangang mag-alala sa amin. Ang bahay na minsan ay puno ng sigawan, ngayon ay puno na ng tawanan. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan, unti-unti nang nagiging kwento ng lakas. Ang mga pangarap mo, ipinagpapatuloy namin araw-araw. Itiniklop ko ang liham, nilagay sa isang sobre, at isinulat sa harap para kay Carlo, sa langit. Dinala ko ito sa feeding center, inilagay sa ilalim ng larawan niyang nakasabit sa pader. Ito ang huling liham ko, anak, bulong ko, hindi dahil tapos na ang kwento natin, kundi dahil natupad na ang pangako ko. Nababantayan ko ang pamilya mo hanggang sa muli nating pagkikita. Nang umihip ang hangin, tumayo ang ilang papel sa mesa, para bang may kamay na dumaang marahan. Ngumiti ako. Alam kong ikaw yon, Carlo. At habang pinapanood kong naglalaro sina Eman at Jamie sa labas, naramdaman kong totoo ang kasabihang ito. Ang mga sugatan, kapag natutong magpatawad, sila rin ang nagiging liwanag ng iba.